Kung tatanungin mo ang isang Pinoy kung ano ang ideal dessert nila, ang sagot madalas ay yung masarap pero hindi nakaka-guilty. And that right there is the $1,000,000 space na sinakop ng Yao Yao. Sige, aminin natin. Malamang pumila ka na dyan. Siguro tiningnan mo muna yung presyo, medyo napaisip ka. Pares na ng isang full meal ang presyo ng froyo. Pero in the end, bumili ka pa rin. Why? Dahil ang Yao Yao, hindi lang siya frozen yogurt. It's a status symbol. It's an instant mood booster. It's the definition of an affordable luxury na handa nating paggastusan. How did a Spanish dessert franchise manage to achieve this level of dominance and dedication sa isang highly price-sensitive market like the Philippines? Paano nila nakuha ang puso at ang pera ng Pinoy consumer at nag-achieve ng phenomenal 61.5% growth rate? In this episode, we will break down the brilliant business strategy behind Yao Yao. We will trace its inspiring history, dive into the staggering numbers, and uncover how its local partner built a marketing and sales empire that proved ang Pinoy hindi lang sa presyo tumitingin, sa value at feeling sila bumibili. This is the story of Yao Yao, the masterclass in making a premium dessert feel necessary. Ang Yao Yao story starts with a very inspiring entrepreneurial journey. Hindi ito nagsimula sa isang malaking korporasyon, kundi sa isang matalinong desisyon ng isang batang founder. Ang bida natin ay si Pedro Espinosa. Year 2009, nasa Murcia, Spain tayo, si Pedro Espinosa, 24 years old pa lang, may stable job na sa isang malaking kumpanya, ang BP. Pero may mas malaking ambisyon siya. Gusto niyang sundan ang family tradition nila sa gastronomy sa mundo ng pagkain. Tinalikuran niya ang stable na corporate safety net niya. Nag-decide siyang mag-risk, to take a leap at magtayo ng sarili niyang brand. And that's how the first Yao Yao store was born in Spain. Ang naging key ng idea niya, the core product philosophy, was simplicity and health. He saw a gap sa market. Ang mga tao gusto ng dessert pero ayaw ng guilt. Gusto nila ng matamis pero ayaw ng bigat ng ice cream. So, he created Yao Yao, a natural, low-fat, gluten-free, probiotic frozen yogurt. Hindi lang siya dessert, it was a better-for-you indulgence, a source of calcium and protein. This positioning was brilliant dahil sinakay niya ang brand sa global trend ng wellness and healthy eating. The world quickly caught on. Ang operational system ng Yao Yao, ang franchise model nila, ay sobrang scalable at efficient. Tingnan mo ang naging resulta. In just 3 years, mula 2009 hanggang 2012, ang Yao Yao naging leading European frozen yogurt brand na in terms of global presence. Hindi lang siya naging popular, naging dominant siya sa buong kontinente. That rapid growth is proof positive. Hindi lang nag-hit ang product, nag-click ang buong business model. Para ma-appreciate natin kung gaano kalaki ang brand na ito, let's look at the numbers. Ang Yao Yao ngayon, isa ng global powerhouse. They operate in more than 17 countries across 4 continents with over 390 locations worldwide. Hindi lang yan sa Europe. Ang Asia ang naging second biggest market na nila with over 150 points of sale. Kasama na dyan ang Philippines. At syempre, pag-usapan natin ang revenue. Ang financial success ng Yao Yao nagsasabing hindi lang seasonal fad ang brand na ito, kundi isang long-term revenue machine. Noong 2023, the company reported a massive net turnover na umabot sa 41.3 million euros. That's approximately 44.77 million US dollars. Pero ang mas impressive dyan, that number represents a remarkable 43% increase year-on-year. Imagine, nasa expansion phase pa rin sila at lalong lumalaki ang kita. Para sa mga prospective partners and franchisees, ang numbers na ito ang nagiging assurance. Sinasabi nito, this brand is not slowing down. It's a high-performing investment. This global validation is crucial sa pag-conquer ng mga bagong market. And that brings us to the Philippines.
Pagdating ng 2016, the timing was perfect for Yao Yao to enter the Philippines. Tropical climate, check. Growing middle class, check. And a population that is obsessed with aesthetic food trends, double check. Pero sa Manila, hindi lang product ang kailangan mo. Kailangan mo ng tamang kasosyo. Pumasok ang Foodie Global Concepts, FGC, ang master franchisee ng Yao Yao sa Pilipinas. Ang FGC, hindi lang sila basta-basta. Sila ang nagdala at nagmastermind ng success ng maraming international food brands sa atin, tulad ng Tim Ho Wan at Hawker Chan. Sila ay may 35 years of experience sa Philippine F&B industry. Ang founder ng FGC, si Enrico D, ay may historical connection sa retail giants. Dati, ang restaurant niya ay madalas bisitahin ng yumaong Henry C. Sr. mismo, the patriarch of the SM Group. This long-standing relationship and industry experience gave FGC an indispensable advantage: access to prime real estate. Kaya naman, ang unang Yao Yao branch ng Pilipinas noong 2016 sa Glorieta 2, Makati ay naging instant hit. Sinundan agad yan ng Mall of Asia at SM Megamall. Sa retail, lalo na sa food, ang location ang pinakamalaking barrier to entry. Dahil sa FGC, nakuha ng Yao Yao ang pinaka-strategic, high foot traffic locations na naggagaranti ng visibility at success mula sa day one. Pero ang pinakamahirap na challenge, ang presyo. Ito ang pinaka-importanteng part ng business story ng Yao Yao sa Pilipinas. Ang strategy na binuo ng Foodie Global Concepts para sa kanila, na tinatawag nilang Affordable Luxury Model. Ang affordable luxury ay isang juxtaposition, sabi mismo ni Eric D., ang Chief Operations Officer ng FGC. Parang magkasalungat, di ba? Affordable, pero luxury. Sabi ni Eric D., as an emerging market, ang Pilipinas ay may consumer base na do not have a lot of discretionary spending, kaya very price-sensitive ang mga tao. Pero may twist. Ang Filipino consumer hindi lang daw tumitingin sa presyo. Nagwa-weigh sila kung gaano kalaki ang value na nakukuha nila. As in, the feeling and experience versus the cost. Here's how Yao Yao perfectly executed this strategy. 1. The emotional value proposition. Sabi ni Eric D., Filipinos, when they look at life, they want to live fully. So even as costs are increasing, we still find ways to be happy. And one of those ways is food. Ito ang core. Ang Yao Yao ay hindi lang dessert. Ito ang way to be happy. Kung ang meal mo ay hindi na-afford ang premium price, ang dessert mo kaya mo nang bilhin. It's an easy, validated, high-quality form of self-reward. It's a moment of luxury na hindi mo kailangang maggastos ng libo-libo. That 199 pesos for a Sanum cup, which is considered considerably expensive for a dessert, becomes justified dahil sa feeling na binibigay niya. 2. The aesthetic and experience design. Ang FGC, nag-focus sila sa ambience, the aesthetic, and the value position ng restaurant. Ang Yao Yao store, with its clean, bright, white and green look, feels European and high-end. At ang produkto mismo? It's designed for sharing. Ang best-seller nilang Sanum Cup, 3 layers ng fresh fruit, caramelized seeds, honeyed cereal, at syempre ang frozen yogurt, ay inherently Instagrammable. Ang visual appeal, ang pagiging picture-perfect, makes the experience feel significantly more valuable kaysa sa presyo. Ang mga customer, nagiging libreng content creators mo na nagpapakalat ng hype online. 3. Quality as defense. Sa simula, sabi ni Carlo Villanueva, Business Development Manager ng Yao Yao Philippines, inakala nilang fad lang ang haba ng pila. Pero it didn't fade. Bakit?
Dahil, ayon kay Villanueva, Filipino customers realized in the long run that it's a healthy dessert. Ang consistency ng quality, ang pagiging probiotic, at ang natural ingredients ang nag-convert sa mga skeptics into loyal patrons. It proved that the premium price was backed by a superior product. Ito ang genius ng affordable luxury. You make the consumer feel like they're getting a high-value experience that's worth paying for, allowing the premium price to be justified by the feeling it delivers. Dahil sa matalinong diskarte na ito, ang Yao Yao naging isa sa pinakamabilis na lumaking international franchise sa Pilipinas. Simula 2022, they recorded an astonishing 61.5% growth rate. This isn't just foot traffic, this is sales growth, meaning their per-location performance is soaring. Ang expansion plan nila? Very aggressive. Currently, mayroon ng over 70 locations nationwide ang Yao Yao. Pero ang target nila, hindi lang yan. Sabi ni Carlo Villanueva, they are aiming to close the year with 80 to 90 stores. Ang ultimate milestone nila na nagpapakita ng confidence nila sa market, ang maabot ang 100 stores nationwide by August 2025. This goal will solidify Yao Yao as a truly national brand. Kaya naman, ang expansion ngayon, focus na sa provincial centers. Sa Cebu pa lang, mayroon ng Ayala Center Cebu, SM City Cebu, at SM Seaside. At sa 2025, magbubukas sila sa Mactan Cebu International Airport Terminal 1. Ang pag-open sa isang international transport hub, hindi lang sa mall, ay nagpapakitang ang Yao Yao isa ng established high-prestige brand. Pero syempre, walang negosyo ang walang challenge. Ang Philippines ice cream and frozen dessert market sobrang lumalaki. Ibig sabihin, mas maraming competition ng papasok. Ang hamon ngayon sa Yao Yao, paano nila i-defend ang affordable luxury positioning nila laban sa mga copycats na mag-o-offer ng mas murang froyo? Ang sagot? Innovation. Kailangan nilang patuloy na i-refresh ang brand at i-surprise ang market. Isang brilliant move nila ang pag-launch ng Yao Yao Brioche. Ito ay isang warm, buttery dessert component na ipinarter nila sa froyo. Bakit ito mahalaga? Dahil sa pagdagdag ng warm option, tinatanggal nila ang sarili nila sa seasonal dependency. Hindi na lang sila cold dessert, naging lifestyle-led dessert brand na sila. Mas marami ng dahilan ng mga tao para bumalik, all year round. Sa huli, ang Yao Yao story is not just a triumph of Spanish franchising, it's a testament to the power of localized genius. Mula sa matalinong pagpivot ni Pedro Espinosa noong 2009 hanggang sa strategic, value-driven execution ng Foodie Global Concept sa Pilipinas, pinatunayan nila na sa negosyo, kung bibigyan mo ang tao ng isang bagay na mas maganda kaysa sa inaasahan nila, a unique experience, a feeling of self-worth, a guilt-free moment of happiness, willing silang magbayad ng premium. Ang Yao Yao ay hindi lang yumaman sa pagbebenta ng froyo. Yumaman sila dahil naintindihan nila ang emosyon ng Pinoy. At iyon ang pinakamahalagang asset sa mundo ng negosyo.